Pangasinan, isang probinsya na kilala sa natural wonders. Dito rin matatagpuan ang mga kuweba, bundok, at syempre pa, ang magagandang white sand beaches, maging ang 100 Islands na kilalang tourist attractions. Syempre pa, ang probinsyang ito ay hindi rin pahuhuli sa mga kakatuwang kwento at kababalagan dahil ito ay bahagi ng mayamang kultura ng lahi natin. Mga alamat at kwentong bayan na sinasabing hinabi mula sa tunay na mga pangyayari at nagpasalin-salin. Kaya alamin natin ang isang bahagi ng kwentong maaaring totoo o galing sa mayamang imahinasyon ng ating mga ninuno. Nagtungo sa tabing ilog ang mag-asawang Lolo Simon at Lola Inga para manghuli ng isdang tabang na kanilang maiulam. Naging maswerte sila kahit paano ng araw na yon dahil aabot din sa 6 na pirasong isda ang kanilang nahuli gamit ang talakob. Sapat na yon para maiulam nila hanggang bukas. Naunang umahon sa ilog si Lola Inga dahil may nakita pang isda si Lolo Simon ay susubukan niyang hulihin yon bago sila ganap na umuwi. Subalit laking gulat ng matandang babae dahil nang magawi siya sa mabatong bahagi ng ilog ay meron siyang nakita roon. Isang babaeng nakahandusay na tila wala ng buhay ang sanhi ng pagkagulat niya. Napasigaw siya at tinawag ang pangalan ng asawang si Lolo Simon. Mula naman sa may pangpang ng ilog ay narinig ni Lolo Simon ang sigaw ng kanyang asawa. Nag-alala ito, kaya nagmamadali itong umahon ng tubig at pinuntahan si Lola Inga. Dinatnan ni Lolo Simon ang asawa na takot at hindi malaman ang gagawin. Agad itong nilapitan ng matandang lalaki at pinakalma. Tama na! Tama na, Inga! Nandito na ako! Tama na! Tingnan mo! Tingnan mo! May patay! May babaeng patay! Hindi siya patay, Inga. Wala lang siyang malay. Gumagalaw ang gawing bahagi ng kanyang tiyan. Tignan mo. Humihinga pa siya. Talaga bang humihinga pa siya? Oo. Halika. Lapitan natin. Huwag tayong lumapit sa kanya. Bakit naman? Kailangan niya ng tulong. Baka mamaya, halimaw yan, isang aswang o isang maligno at bigla tayong atakihin. Nako, Inga, huwag kang mag-alala. Akong bahala. May itak akong dala rito. Hindi sasantuin ng bagong hasa kong itak ang kahit na anong halimaw. Halika na, lapitan natin. At mukhang nangangailangan siya ng tulong. Kawawa naman. Ayaw ni Lola Inga na lumapit sa babaeng walang malay. Pero mas matapang si Lolo Simon, kaya siya ang nauna. Alalang-alala naman ang matandang babae. Simon, mag-iingat ka! Tinawag ni Lolo Simon ang asawa at pinalapit. Ayaw pa rin sana ni Lola Inga, pero napilitan na rin ito. Dahil nakita naman niyang walang nangyaring masama sa asawa, hindi rin nagbago ang anyo ng babae na nakahandusay. Kailangan niya ng tulong, Inga. Saka tignan mo itong kanyang tiyan. Parang buntis siya. Tama ka. Kaya kung tutulungan natin siya, hindi lang isang buhay ang tutulungan natin, kundi 2. Maya-maya pa, gumalaw ang kamay ng babae. Nagkaroon na ito ng malay. Simon! Humanda ka na! Nagkakamalay na siya, oh! Baka sumungga bigla! Ano ka ba naman, Inga? Mukhang hindi naman siya masama Hanggang sa ganap na ngang nagkamalay ang babae, napakunot ang noo at nakatingin na may pagtataka sa 2 matanda na kanyang kaharap. Sino kayo? Nasaan ako? Ako si Simon. At ito naman ang asawa kong si Inga. Kung nasaan ka, nandito ka sa tabing ilog.
Ano bang nangyari sa'yo? Bakit nandito ka sa tabing ilog tapos wala kang malay? Tahimik na napabuntong hininga ang babae. Hindi pa niya handang sabihin sa mag-asawa ang mga nangyari at ang kanyang karanasan kung bakit umabot siya sa ganoong sitwasyon. Kung hindi ka pa handa para ipaalam sa amin yon, nais lang naming malaman ang pangalan mo. Christina, yun po ang pangalan ko. Taga saan ka ba? Hindi ko po matandaan. Pwede ba yon? Alam mo ang pangalan mo, pero kung saan ka nakatira, hindi mo alam. Baka nga naman nakalimutan niya, Inga. Paano natin siya matutulungan? Kung hindi niya alam kung taga saan siya, paano siya maihahatid? Kung hindi niya alam kung taga saan siya, pwede sigurong doon muna siya sa bahay natin. Oy, Simon! Ano bang sinasabi mo? Ano ka ba? Inga, gusto natin siyang tulungan, hindi ba? Kaya doon muna siya sa ating bahay. Pero Simon, hindi na lang po bale, Lolo Simon. Paano ka kung wala kang matutuluyan? Hindi na natin problema yon, Simon. Inga, ramdam kong mabuti siyang tao. Saka kawawa naman. Buntis pa siya. Kailangan niya ng tulong natin. Iniisip ko lang ang kaligtasan natin. Sabi ko nga sa'yo, akong bahala. Saka hindi mo ba naiintindihan? Ang ilog ang dahilan kung bakit nawala ang anak natin. Kinuha siya ng ilog, hindi ba? Kaya ito din ang nagatid sa atin ng taong makakasama natin kapalit ng namatay dating anak. Biglang natahimik si Lola Inga. Tama nga naman ang asawa nito. Kahit paano ay meron na silang makakasama. Lalo na't buntis pa si Christina. Kaya nakumbinsi na rin si Lola Inga. Pumayag na ito para tumira sa kanila ang babae. Halang sige, tulungan mo na lang akong itayo siya, Inga, para maalalayan natin pa uwi. Sigurado po ba kayong gusto niyo akong tulungan, Lolo Simon, Lola Inga? Oo, Christina. Wala naman akong magagawa Dahil gusto ni Simon, payag na rin ako. Maraming salamat po. Hindi ako makapaniwala na mabubuting taong katulad ninyo ang makikita ko. Hirap at mabagal sa paglalakad si Christina. Dahil napansin nilang tila may pinsala at masakit sa paa nito. Pero pinagtiyagaan na lang nilang alalayan hanggang makarating sila sa kanilang bahay. Sige, dito. Dito sa papagdakawayan natin siya iupo, Inga. Hayan. Naririto ka na sa bahay namin. Maraming salamat po talaga sa inyo. Ang babait po ninyo. Inga, mukhang nagugutom itong si Christina. Ipaganda mo kaya na makakain. May natira pa tayo kanina, hindi ba? Christina, okay lang ba sa'yo kung yung natira namin pagkain kaninang umaga ang kakainin mo? Okay lang po yun. Ang mahalaga po'y meron. Ipinaghanda ni Lola Inga ng pagkain si Christina. Kaning lamig at isang prito ang kanyang inihain. Sinamahan na lamang niya ng bagoong na merong kalamansi na pampalasa sa isda. Saglit lang ay naubod agad ni Christina ang inihandang pagkain sa kanya. Pagpapatunay lamang yon na sadyang gutom na gutom talaga ang dalaga. Nang makakain at makapagpahinga na si Christina, ay inumpisahan na rin ni Lolo Simon at Lola Inga ang mag-usisa. Dahil hindi naman maaari na kupkupin nila ito na wala silang alam tungkol sa pinagdaanan nito. Kailangan meron silang malalaman kahit bahagya lang. Ang nais lang namin ay makilala ka ng gusto, Christina. At matulungan ka na rin. Kaya huwag ka sana magagalitan kung may ilang bagay kaming itatanong. Naiintindihan ko po kayo, Lolo Simon. Taga saan ka ba talaga, iha? Taga kabilang bayan po ako, Lola Inga. Napadpad po ako dito sa lugar nyo na baryo Pulang Lupa para lumayo ng malayong malayo. Yun din ang utos sa akin ng aking asawa. Pinalayo ka ng asawa mo?
Opo, at para iligtas ang aming anak. Bakit? May nais pumatay sa aming dalawa. Naku naman, Sus Mariosep! Hindi kita maintindihan, Christina. Bakit nais kayong ipapatay? At gusto pa talagang idamay ang sanggol na hindi mo pa nga naisisilang. Hindi ko rin po gaanong naiintindihan dahil itinago sa akin ng asawa ko ang totoo. Nang sasabihin na niya sa akin, saka naman dumating ang mga taong gusto kaming patayin. Kaya gumawa na lang siya ng paraan upang maitakas ako. Saan ang asawa mo? Natahimik si Christina. Napailing ito. Hindi ko po alam, Lolo Simon. Anong ibig mong sabihin na hindi mo alam, Christina? Naiwan po siya sa lugar namin. Sapilitan lang niya akong isinakay sa isang balsa na ginawa niya. At ipinaanod yun sa ilog hanggang sa makarating ako dito sa inyong baryo. Ibig mo bang sabihin, hindi mo alam kung anong nangyari sa asawa mo? Opo, Lola Inga. Hindi ko alam kung buhay pa si Bernabe. Baka nang di kami makita ng mga lalaking sumugod sa aming bahay, siya ang pinagbalingan ng kanilang galit. Bakit galit sa inyo ang mga taong sinasabi mo? Yun ang hindi na po naging malinaw sa akin. Pero ang mga taong yun ay galing sa angkan ni na Bernabe. Away pamilya. Malamang ganun ang problema. Ay tama ka, Simon. Awayan dahil sa mga kayamanan o lupa. Higit pa po ron. Siguro naman hindi ka masusundan dito. Pero imposible yon, Simon. Tiyak pilit na hahanapin si Christina. At dahil nandito siya sa poder natin, tayo ang bahala sa kanya. Maganda ang panahon ng araw na yon. Subalit pagdating ng hapon, ay nakapagtatakang biglang dumilim ang kalangitan. Tila nagbabadya ang malakas na pag-ulan. Ano bang nangyayari, Simon? Kanina lang maganda ang sikat ng araw. Bakit biglang-biglang dumilim at nagbabanta ang malakas na ulan? Bah, parang ngayon lang ito nangyari Hanggang bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Sinabayan pa yon ng malakas na hangin na tila biglang nagkaroon ng habagat. May kidlat din na sumisirit mula sa kalangitan. Tahimik naman si Christina sa isang bahagi ng bahay na tila nakatingin sa kawalan. Wari may alam siya sa biglang pagbabago ng panahon. Nako, ang lakas ng ulan at hangin, Simon! Parang gustong sirain itong bahay natin, Inga. Ngayon lang ito nangyari. Natatakot tuloy ako. Kamagalala, maya-maya lang siguro ay titigil din yan. Simon, tingnan mo si Christina. Nakatanaw sa labas ng bahay. Ayoko mag-isip ng hindi maganda pero hindi ko maiwasan. Bakit, Inga? Ano bang naiisip mo? Hindi kaya may kinalaman si Christina sa biglang pagngangalit ng panahon. Ano namang kinalaman niya sa biglang pag-ulan? May nabanggit siya kanina. Kaya siya napadpad dito ay dahil meron siyang tinakasan. Yung gustong pumatay sa kanila ng anak niya. Paano kung kagagawa ng mga taong yun ang pagngangalit ng kalikasan? May pambihira ka naman. Kung ano-anong iniisip mo, Inga. Kutob ko lang naman yun. Hindi kasi maiwasang mag-isip ng ganon Kasi nga, ikaw na rin ang may sabi na ngayon lang ito nangyari. Tumigil din ang malakas na ulan at hangin na halos wasakin ang bahay ni na Lolo Simon at Lola Inga. Pasensya na po kayo sa mga nangyayari. Aba, bakit tumihingi ka ng pasensya, Christina? Alam ko po kasi na baka iniisip niyong ako ang dahilan bakit naging masungit ang panahon at nagalit ang kalikasan. Sa palagay mo ba'y may kinalaman ka doon? Hindi ko po alam, pero sabi niyo nga po, ngayon lang nangyari yun. Hindi. Kalimutan mo na yung Christina. Ang mahalaga walang masamang nangyari sa atin. Lalo na sa iyong ipinagbubuntis. Gaya ng ibig mangyari ni Lolo Simon, ay pinanindigan na nila ang pagkupkup kay Christina. Sapagkat nagdadalang tao ito at maayos nila itong inalagaan. Ibinigay ang mga kailangan, lalo na ang masusustansyang pagkain para sa sanggol na ipinagbubuntis.
Basta kailangan kainin mo lagi ang mga prutas na dala namin, ha? Oo nga, Christina. Para isilang mong malusog ang iyong anak. Siyempre, magiging apo namin. Di ba, Inga? Oo naman. Basta apo namin yan, ha, Christina? Siyempre po. Kasandali lang. Kailan ka nga ba manganganak? Hindi ko rin po alam. Pero mukhang malapit na siyang manganak, Simon. Nakikita ko sa mukha niya at sa laki ng tiyan. Parang ang bumaba na ang laki ng kanyang tiyan. Ibig lang sabihin, malapit na siyang magsilang. Ang totoo ay yun din ang nararamdaman ni Christina, na nalalapit na siyang magsilang dahil sa madalas na paggalaw ng sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Tila nagpapahiwatig ito na nais na niyang lumabas sa mundo. Minsan isang gabing mahimbing na natutulog si Christina nang maalimpungatan siya dahil may kung anong tila tumutusok sa kanyang tiyan. Pagdilat ng kanyang mata ay una niyang nabungaran ang tila mahabang alambre na ibig tumusok sa kanyang malaking tiyan. Napapitlag siya sa pagkagulat at napabangon, kasunod ng hagikgik na narinig niya mula sa bubong ng bahay. Aswang! May aswang! Biglang napasigaw si Christina, kaya nagising sina Lolo Simon at Lola Inga, na agad bumangon at dinaluhan ang babaeng buntis. Kitang-kita ng mag-asawa ang nakalawit na mahabang dila ng aswang. Tik-tik! May aswang na tik-tik na umatake! Gusto niya sipsipin ang dugo ng sanggol ni Christina. Lolo, tulungan niyo po ako! Mag-alala, Christina. Akong bahala. Malilintikan sa akin ang tik-tik na yan. Nagmamadaling nagtungo sa kusina si Lolo Simon at mabilis na kinuha ang kanyang itak na laging bagong hasa. Hinahanap ng tik-tik na yun ang kanyang kamatayan. Abay talagang tatagpasan ko ng dila yang hayop na yan. Nang makabalik si Lolo Simon, ay agad hinagilap ang nakalawit na mahabang dila ng tik-tik. Sinunggaban yun ng matandang lalaki at pinutol. Nagkikikislot pa na tila mahabang uod ang naputol na dila ng tik-tik. Umigik at pumalahaw naman ang aswang na tik-tik na naputulan ng kanyang dila. Maya-maya pa, may malakas na bagay na lumagapak sa labas ng bahay. Bumagsak mula sa bubong ng bahay ang tik-tik na nagwawala dahil sa pagkaputol ng dila. Agad itong pinuntahan ni Lolo Simon. Titiyakin na niya ang kamatayan ng aswang. Kaya lang nang labasin niya ito, ay wala na ang halimaw. Nakalayo na ito sa takot na tuluyang mamatay sa talim ng itak ni Lolo Simon. Yung nangyari kagabi, Simon, malamang may kinalaman pa rin yun sa mga naikwento sa atin ni Christina. Naisip ko nga rin yan, Inga. Alam na nila na dito nagtatago si Christina. Anong gagawin natin? Dahil kung talagang alam na nila, maaaring sa susunod na araw ay may dumating na naman ditong kung anong halimaw o kampo ng kadiliman. Kaya nga ngayon ko lang muling mapapakinabangan ng bagay na matagal ko nang itinago. Akala ko ba ayaw mo nang gamitin yon? Sabi mo gusto mo na ng tahimik na buhay. Oo nga, Inga. Kaya lamang, sa nangyayari ngayon, paano tayo matatahimik kung may nanggugulo sa atin? Dala yun sa atin ni Christina. Huwag mo na siyang sisihin, Inga. Tinanggap natin siya at pinatuloy natin. Kaya may obligasyon na tayo sa kanya ngayon. Isa pa, kawawa naman ang bata. Hindi ba sabi mo nga apo na natin siya? Oo naman. Sabi ka kung magkaroon ng apo. Dahil hindi yun naibigay sa atin ng ating anak sapagkat maaga niya tayong iniwan. Kaya nga, hindi natin maaaring pabayaan si Christina. Kundi baka mapahamak din ang ating magiging apo. Hala, sige ka. Naunawaan ni Lola Inga ang kanyang asawa, kaya hindi na lang siya nakialam pa. Lalo na kumpara yun sa kaligtasan ng sanggol na isisilang ni Christina. Nang araw ding yun, ay kinuha at inilabas ni Lolo Simon ang 2 agimat na minana pa niya sa kanyang mga magulang.
Matagal ko ring itinago ang 2 medalyong ito. Ang buong akala ko nga hindi ko na kayo magagamit pa. Kaya lang, hinihingi ng pagkakataon. Nakita ni Lola Inga na inilabas ni Lolo Simon mula sa taguan ang 2 agimat. May bisa pa kaya yon, Simon? Ngayon wala pa itong bisa dahil matagal na itong nakatago. Parang isang patalim ang medalyon, Inga. Kapag hindi nagagamit ay kinakalawang. Nawawala ang talas. Kaya kailangan linisin at muling hasain. Paano babalik ang bisa ng medalyon? Sa pamamagitan ng dasal at orasyon, Inga, may babalik ang bisa nito. Ang maliit na aklat na kasama nito, naroon ang ibubulong na orasyon dito sa kambal na medalyon. Kaya dapat kong gawin na yon bago pa dumating kung anumang nilalang na may masamang plano kay Cristina at sa kanyang sanggol. Agad na nagsindi ng isang kandila si Lolo Simon. Yun ang magiging tanglaw niya habang binabasa at oorasyonan ang medalyon na matagal na panahong itinago. Lumuhod na ang matandang lalaki at hinawakan ng kaliwang kamay ang 2 medalyon at itinaas ito. Habang hawak naman ng kanang kamay ni Lolo Simon ang libreta na kinasusulatan ng babasahing orasyon. Habang binabasa ng matandang lalaki ang nakasulat sa maliit na aklat, ay may kung anong enerhiya ang lumabas mula sa bibig ni Lolo Simon na umuusal ng orasyon at tumuloy yun sa medalyon. Biglang kumislap ang kambal na medalyon at kusang gumalaw. Pahiwatig yun na aktibo na muli ang agimat. Magkakaroon na ito ng bisa sa sandaling gamitin ito ni Lolo Simon. Tapos na sa ginagawang orasyon ang matandang lalaki nang makarinig siya ng isang daing na tila nahihirapan. Daing yun ni Cristina. Tatayo pa lang sana siya mula sa kanyang pagkakaluhod nang biglang lumapit sa kanya ang kanyang asawa. Simon, tulungan mo kami! Dali! Inga, ano ba nangyayari? Parang nahihirapan si Cristina. Manganganak na siya! Eka, saan tayo hahanap ng hilot? Sa kabilang baryo pa yun. Ako na ang bahala. Kahit paano marunong ako dahil dating hilot ang lola ko. Sigurado ka bang kaya mo? Oo, kaya ko. Magpainit ka na lang ng tubig at linisan mong mabuti ang iyong itak. Gagamitin natin yon para pamputol ng inuna ng sanggol. Sigurado kang kaya mo, ha? Oo, sabi. Sige na, magpainit ka na ng tubig at babalikan ko na si Cristina. Pagkahalong pangamba at kasabikan ang nararamdaman ni Lolo Simon habang nagpapainit ng tubig. Maya-maya pa ay bigla niyang narinig ang pag-uha ng sanggol na isilang na ni Cristina ang anak nito, ang apo nila ni Inga. Aalisin na sana ni Lolo Simon sa kalan ang iniinit na tubig nang marinig niya ang pagsigaw ni Lola Inga. Humihingi ito ng tulong. Ano nangyari? Dahil nasa tinig ni Lola Inga ang takot at pagkagulat, kaya ang agad na hinagilap ni Lolo Simon ay ang kanyang matalas na itak. Saka nagmamadaling pumasok ng kwarto kung saan nagsilang si Cristina. Hindi makapaniwala ang matandang lalaki dahil nakapaligid kina Lola Inga at Cristina na noon ay nangihina pa ang iba't ibang uri ng maligno at aswang. Simon, tulungan mo kami! Maawa kayo! Lubayan niyo na kami! Huwag niyo kukunin ang aking anak! Nagang isang grupo pa kayo nagpunta rito, mga damuho kayo! Akin na ang sanggol na yan. Ibigay mo yan sa amin. Hindi! Bakit ko ibibigay sa'yo ang anak ko? Hindi laruan ang apo ko! Kaya pwede bang mga halimaw kayo? Umalis kayo dito! Lumayas kayo! Hindi kami aalis dito hanggat hindi namin kasama ang sanggol. Bakit niyo kukunin ang anak ko? Para ano? Para patayin dahil yun ang utos sa inyo? Wala ka ng pakialam.
Hindi niyo makukuha ang apo ko. At kung hindi pa kayo aalis, makikita niyo ang hinahanap niyo. Itinaas ni Lolo Simon ang hawak na matalas na itak. Hindi naman tuminag sa kanilang kinaroroonan ng mga halimaw at maligno. Tila hindi sila nasindak sa itak na hawak ng matanda. Hindi kayo natatakot sa itak? Bay, teka nga. Alam ko na kung saan kayo matatakot, mga damuho kayo. Inilabas ni Lolo Simon ang 2 medalyon. Kitang-kita niya kung paano nataranta at napaurong ang mga nilalang na naroon. Ano? Sabi ko na nga ba't dito kayo matatakot eh? Nagliwanag ang medalyon. Kanya-kanya ng takip ng mga mata ang mga halimaw. Nasisilaw sila at hindi kaya ang liwanag mula sa agimat. Kapag hindi pa kayo umalis, lulusawin kayo ng medalyong ito! Dahil hindi kinaya ng mga nilalang mula sa dilim ang liwanag ng medalyon, kaya nagsipag-alisa na ang mga ito. Subalit ang isang aswang na nasa anyo ng isang baboy ramo ay sinubukan pang kunin ang sanggol. Kaya lamang, agad na hinampas ni Lola Inga ang kamay nito bago pa makaganti sa matandang babae ang halimaw. Ay lumakas ang liwanag ng kambal na medalyon. Tumama sa katawan ng aswang. Umusok yun, kaya umatungal na tumakbo ang aswang palayo. Salamat at umalis na rin sila, Lolo Simon, Lola Inga. Ang aking apo, siya ang talagang sadya ng mga halimaw na yon. Tama po kayo, Lola Inga. Ano bang nangyayari sa'yo, Christina? Ayos ka lang ba? Opo, okay lang po ako. Medyo nanghihina lang. Ano nga bang meron ang iyong anak, Christina? Bakit ibig nilang kunin? Hindi ko po talaga alam, Lolo Simon. Pero malamang ang mga nilalang na narito kanina ay mga inutusan lamang. Ganon. Dapat nating doblehin ang pag-iingat. Biglang umiyak ang sanggol. Saka pa lamang nila naalala na may nakakabit pang puso dito. Kaya pinutol yun ni Lola Inga gamit ang matalas na itak ni Lolo Simon. Isang malusog na batang lalaki ang anak ni Christina. Kaya lamang wala silang nakahandang pangalan para sa sanggol. Ano nga palang ipapangalan natin sa kanya? Ay, oo nga pala. Christina, may naisip ka na ba? Wala pa po, Lola Inga. Wala kayong maisip. Ako na lang ang magbibigay ng pangalan sa kanya. Okay lang ba sa'yo yun, Christina? Opo, Lolo Simon. Kayo na po ni Lola Inga ang bahala. Teka, sandali. Ano bang magandang pangalan? Aha! Alam ko na! May naisip na ako. Tanggol. Tatawagin natin siya sa pangalang Tanggol. Bakit naman Tanggol, Simon? Alam mo kasi, totoo niyan, Inga eh. Iba ang nararamdaman ko. Mukhang isinilang nakakaiba ang batang ito. Maraming hindi pangkaraniwang nangyayari mula nang dumating si Christina. Tapos nang magsilang siya, dahil sa anak niya naisipan kong gamitin uli ang pagiging antingero ko. Kaya Tanggol ang ipapangalan ko sa bata dahil ipapasa ko rin sa kanya ang aking taglay na agimat. Kaya siyang magiging tagapagtanggol laban sa kampon ng kadiliman. Tama, Simon. Christina, okay lang ba sa'yo kung Tanggol ang itawag natin sa kanya? Nakatulog na yata siya. Sandali. Teka. Aba, parang hindi siya natutulog, Inga. Tinapik-tapik at niyugyug ni Lola Inga si Christina. Hindi ito gumagalaw, kaya mas nilakasan pa niya. Subalit nanatiling walang kibo ang babae. Pinakiramdaman at tiningnan ang pulso nito. Simon, hindi na siya humihinga. Oh, kanina lang ay kausap natin siya. Hindi na talaga siya gumagalaw. Patay na si Christina. Hindi makapaniwala ang 2 matanda sa nangyari. Isinilang lang nito ang anak at agad ding iniwan. Kaya magkakaroon ng tuwirang obligasyon at pananagutan sina Lolo Simon
at Lola Inga sa sanggol na iniwan ni Cristina. Dahil malayo ang sementeryo sa lugar na yon, ay gumawa na lang ng malalim na hukay malapit sa kanilang tinitirhan, si Lolo Simon. Doon na lamang nila inilibing ang labi ni Cristina. Dahil malayo ang kanilang mga kapitbahay, kaya wala ring alam ang mga ito sa mga nangyari. Kapag kawala ng ina ng bata, ay naobliga si na Lolo Simon at Lola Inga na gumawa ng paraan upang may gatas na ipadede kay Tanggol. Sa simula ay talagang nahirapan ang dalawang matanda sa pag-aalaga ng bagong silang na sanggol. Subalit pinagtiyagaan nila yon. Isa pa, masaya naman sila sa pagkakaroon ng batang aalagaan. Nagkaroon ng sigla ang kanilang bahay at natupad ang pangarap nila na magkaroon ng tatawaging apo. Habang lumalaki si Tanggol, ay hindi pa rin nila maipaliwanag ang mga kakatwang pangyayari. Tag-araw noon nang magkaroon ng malakas na ulan, kaya halos ay binaha ang kanilang lugar. Tila ba nais ng pangyayaring yon na malunod ang sanggol, subalit buong ingat siyang inilagaan at iniligtas ng mag-asawa. May mga pagkakataon din na may kung anong mabangis na hayop ang bigla na lamang nag-aantabay sa labas ng bahay. Inaabangan nito na walang kasama ang batang si Tanggol dahil may pinaplano ang hayop na hindi maganda sa bata. Ilan lamang yon sa mga nakikita ng mag-asawa, kaya naman naging mahigpit ang pag-aalaga at pagbabantay nila sa kanilang apo. Hanggang sa lumipas pa ang maraming taon, umabot na sa edad na 10 taon si Tanggol na walang masamang nangyari dito. Habang lumalaki ang bata, ay makikita dito ang kakaibang lakas at tapang. Unti-unti na rin siyang sinanay ni Lolo Simon para gamitin ang medalyon na ipinagkatiwala niya sa bata. Sa akin na po ba talagang kwintas na to, Lolo Simon? Oo, apo. Bigay ko na yan sa'yo. Para saan po ba ito? Marami kang pwedeng paggamitan dyan. Hanggang nasa iyo ang kambal na medalyon, ay mapoprotektahan ka niyan at ililigtas ka sa anumang panganib. Talaga po? Oo, Tanggol. Kaya dapat ay ingatan mo yang maigi. Huwag na huwag mo yang hahayaang makuha sa iyo ng kahit na sino, lalo na ang ibang uri ng nilalang. Anong nilalang po, Lolo? Masasamang nilalang, apo. Masamang nilalang na pangit. Mga halimaw na aswang, at mga maligno. Si Lolo talaga kung ano-ano pong sinasabi niyo eh. Apo, totoong may mga nilalang na iniluluwa ng dilim. Mga halimaw na walang ibang kayang gawin, kundi ang maggasik ng kasamaan. Huwag kang papayag na magtagumpay sila sa kanilang masasamang balak. Opo, Lolo Simon. Tatandaan ko po. Kaya huwag mo ring aalisin ang kambal na medalyon sa iyong katawan. Wala pong tanggalan? Kapag aalis ka ng bahay. Pero, maaari mo namang alisin sa katawan mo medalyon kapag maliligo ka at matutulog. Okay po. Tatandaan ko po yan, Lolo Simon. Abay, dapat lang. Dahil maaari kang malagay sa panganib kapag napalayo ang kambal na medalyon sa katawan mo. Samantala, sa isang lugar na kung tawagin ay Villa Montesillo, karatig bayan lamang, ay hindi maganda sa pandinig ni Lucrecio ang kanyang nalaman. Si Lucrecio ang pinuno ng mga aswang at iba pang alagad ng kadiliman. Sa kanya nagmumula ang utos sa mga nangyayaring pag-atake ng mga aswang at paglusob ng iba't ibang maligno sa kung saang lugar. Hindi dapat aabot sa ganito ang lahat. Kung noon pa man, ay pinaslang na siya. Natatakot ka ba, Lucrecio? Walang kinatatakutan ng isang supremo na kagaya ko, Bernabe. Sinasabi mo lang yan dahil ang gusto mo ay makita nilang matapang ka. Pero ang totoo, may taglay ka rin kahinaan, Lucrecio. Ano bang sinasabi mo, Bernabe? Hindi ako mahina. Kahit ano ay kayang-kaya kong gawin. Si Lucrecio at Bernabe
ay magkapatid na kambal, anak ng isang babaylan at engkanto, ngunit magkaibang magkaiba ang kanilang katauhan. Si Lucrecio ay nagtataglay ng pusong mainggitin na piniling maging masama at makipagkasundo sa kadiliman para sa kanyang ambisyon. Yun ay ang maging malakas at makapangyarihan. Si Bernabe naman ay simple lamang ang pangarap, magkaroon ng masayang pamilya at payapang buhay. Kaya nga nang makilala niya si Cristina, ay inakala niyang magiging payapa na ang kanyang buhay sa piling ng babaeng minahal, kasama ang kanilang magiging anak. Subalit hindi ganun ang nangyari. Sapagkat walang babaeng may lakas ng loob na magmahal kay Lucrecio dahil sa masamang ugali nito, kung kaya kinainggitan niya ng magkaroon ng kasintahan ang kakambal na si Bernabe, lalo na nang maging asawa nito si Cristina at magdalang tao ito. Dahil alam ni Lucrecio na ang magiging anak ng kanyang kakambal na si Bernabe at asawa nitong si Cristina ang magiging banta sa kanya, ang batang isisilang nito ang maaaring pumutol sa kanyang pagiging supremo ng kadiliman. Ito ang hahadlang sa kanyang kasamaan. Sa simula pa lang ay alam na ni Lucrecio na mangyayari yun. Kaya lamang, hindi niya maaaring patayin ang kanyang kakambal dahil ang kamatayan nito ay magiging kamatayan rin niya. Kaya nang mag-asawa ito, ay pinagtangkaan niyang patayin si Cristina at ang ipinagbubuntis nito. Subalit nagawan yun ng paraan ni Bernabe at itinakas ang kanyang asawa. Naiwan si Bernabe sa Villa Montesillo upang ikulong. Yun ang paraan upang maingatan ang buhay nilang dalawa. Dahil nga sa kabila ng pagiging magkaibang tao, ang buhay nila ay iisa lamang, magkarugtong sa isa't isa. Ang kamatayan ni Bernabe ay magiging kamatayan din ni Lucrecio. Hanggang kailan mo ba ako ikukulong dito, Lucrecio? Hanggang sa gusto ko, Bernabe. Hanggat hadlang ka sa mga plano ko. Ayoko na natuluyan ka maging masama dahil kapatid kita. Nakambal pa kita. Ito ang buhay na gusto ko. Dahil sa pagiging masama, makukuha ko lahat ng gusto ko. Pinapanginoon ako ng kahit na sino. Nagiging sunod-sunuran sa akin ng kahit na anong elemento ng dilim. Pero, huwag mo rin kalilimutan na kahit gaano ka pakatayog, kahit gaano ka pakalakas, ay may katapusan pa rin yan. Hindi yan totoo. Walang katapusan ang kapangyarihan ko. Baka nakakalimutan mo, Lucrecio. Hawak ko rin ang buhay mo. Kapag gusto kong matapos na ang kasamaan mo, sa isang iglap, ay mangyayari yun. Kapag nagpasya akong kitlin ang sarili kong buhay. Hangal ka ba? At sa tingin mo ay matatakot mo ko? Alam kong hindi mo gagawin yon. Dahil takot ka ring mamatay. Hindi mo kayang kitlin ang sarili mong buhay. Dahil labag yon sa paniniwala mo. Napakatuso mo talaga. May katapusan pa rin ang kahambugan at pagmamalabis mo. May nakalaan para maging katapat mo, Lucrecio. May kukontra sa'yo. Yan ang iyong tatandaan. Kung sino man siya, wala siyang magagawa. Dahil ako lang ang pinakamalakas at hindi ako pababayaan ng espiritu ng kadiliman na pinagsanglaan ko ng aking kaluluwa. Nilamon ka na talaga ng iyong kabuktutan, Lucrecio. Ganap mo nang niyakapang maging masama, ang maging supremo ng kadiliman, ang mamuno sa mga masasamang aswang at maligno. Kung naging ganito man ako, dahil na rin yun sa mga magulang natin, Bernabe. Matagal na silang wala. Ba't kailangan idamay mo pa? Sapagkat kung ano man ako ngayon, dahil na rin yun sa kanila, sa ipinaramdam nila sa akin. Ano ba sinasabi mo? Kambal nga tayo, Bernabe. Subalit hindi sila naging patas sa pagtingin sa ating dalawa. Hindi yan totoo. Ikaw lamang ang nag-iisip niyan. Hindi ako tanga. At lalong hindi ako manhid para hindi ko maramdaman ang lahat ng mga nangyari. Lucrecio,
Masyado mo lang binibigyan ng ibang kahulugan ang ginawa ng ating mga magulang. Mula nang magkaisip tayo, Bernabe, ikaw na lang palagi ang mahusay. Ikaw na lang palagi ang matalino. Ikaw ang mabait. Ikaw ang maaasahan. Ikaw ang mapapakinabangan. At ako, hindi. Lahat ng papuri ay para lamang sa'yo. At sa akin, ano ba nakita nila? Puro mali. Puro kabuktutan. Puro hindi maganda. Palpak ako. Sablay ako. Mahina. Mapurol ang utak. Ganon nila ako ituring, Bernabe. Lagi nila tayong pinagkukumpara. Ang gusto lang nila nun ay magsumikap ka. Gawin ang pinakamahusay na magagawa mo. Hindi para maliitin ka. Ang problema sa'yo, tinignan mo kasi yun sa maling paraan. Kahit na, pero yun pa rin ang ginawa nila. Pakiramdam ko, aping-api ako. Kaya nga nakipagkasundo ako sa kadiliman para makuha ang lahat na gusto ko. Ang maging malakas at makapangyarihan. At hindi naman ako biligo. Kaya hanggang sa mamatay ang mga magulang natin, nagdaramdam sila at nalulungkot sa ginawa mo. Dahil sa halip na matuto ka, lalo ka nagpakasama. Labis nilang ikinalungkot yon hanggang sa kanilang kamatayan. Kamatayan nila na ako rin mismo ang nagplano. Ano? Bakit, aking kakambal? Nakagugulat ba ang sinabi ko sa'yo? Ibig sabihin, ikaw ang pumatay sa kanila? Bernabe, magulang ko pa rin sila, kaya hindi ko sila kayang patayin. Pero sabay silang pinatay ng isang maligno. Oo, at ako ang nagplano at nag-utos sa kanya. Inutusan ko ang maligno para patahimikin sila dahil punong-puno na ako. Sa tuwing nakikita ko sila, bumabalik lahat ng naging pagmamaliit nila sa akin. Ipinagawa ko sa isa kong alagad ang pagkitil sa kanilang buhay, sapagkat hindi ko yun kayang gawin. Hayop ka! Napakasama mo talaga, Lucrecio! Demonyo ka! Matagal ko nang alam yan. Ngayon naman, dahil di mo ako magagawang patayin, ang mag-ina ko naman ang pinahanap mo para paslangin. Dahil sa gabal sila. Teka nga pala, hindi ka ba nasasabik na makita sila? Bakit? Kung sasabihin ko bang sabik akong makita sila, bibigyan mo ako ng pagkakataon? Pwede. Palalayain mo ko? Hindi nakasagot si Lucrecio, subalit meron siyang malalim na iniisip. Maaari niyang gamitin ang kanyang kakambal upang makita kung nasaan ang asawa nito, maging ang kanilang anak. Mas magiging madali ang paghahanap ko sa kinaroroonan ni Cristina at ng kanilang anak. Mas magiging madali rin para iligpit sila. May mga inutusan na akong kampon para sila hanapin at paslangin. Subalit nabibigo sila. Ano bang iniisip mo, Lucrecio? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko sa'yo. Huwag ka nagmamadali. Nag-iisip pa ako. Kapag pinagbigyan mo ko, tatanawin ko yung malaking utang na loob sa'yo, Lucrecio. Samantala, sa lugar ng dalawang matanda na nagpalaki kay Tanggol, ay ikinakabahala ni Lola Inga ang naging desisyon ni Lolo Simon na ganap ng paalagaan at ipaubaya sa bata ang kambal na medalyon. Teka, ano bang kinakatakot mo, Inga? Poprotektahan ng medalyon si Tanggol. Alam mo naman na ang medalyon ay humahatak ng iba't ibang masasamang elemento. Sabi ko na yun sa apo natin, kaya hindi siya dapat maging kampante. Hindi kaya inilagay mo lamang ang apo natin sa panganib? Kayanin niya yun, Inga. Isa pa, dapat ngayon pa lang kailangan niya ng masanay. Saan? Nakikita ko na may malawak pa siyang responsibilidad at pananagutan. Kaya dapat na siyang maganda. Sana nga'y tama ang naging pasya mo, Simon.
Ayoko lang na may mangyaring masama sa ating apo. Matagal natin inasam na magkaroon ng apo kaya masakit kung mapapahamak siya. Iisip ka kasi ng hindi maganda Ano ba ang dapat kong isipin? Yung positibo dapat. Ang isipin mo, magiging malakas at matapang si Tanggol para harapin ang kahit na anong makakasagupa niya. Dahil sa pagtataglay ni Tanggol ng kambal na medalyon, gaya ng dapat mangyari, naging malapit sa kanya ang iba't ibang problema na dapat niyang malagpasan. Dahil may mga pagkakataon na naglalakad siyang mag-isa at may kung ano siyang nararamdaman, katulad sa pagkakataong yun. Teka, parang may sumusunod sa akin Huminto si Tanggol, nakiramdam ang bata. Kung sino ka man na sumusunod sa akin, ano bang kailangan mo? Patitinis na tawanan ang narinig ni Tanggol, subalit walang nagpapakita sa kanya. Magpakita kayo sa akin! Sino ba kayo? Gusto ko kayong makita! At nagpakita nga kay Tanggol ang mga nilalang na lumikha ng matitinis na tawanan. Mga maliliit na nilalang yun at katulad ng tiyanak. Subalit nasa anyo yun ng aso. Mga sigbin ang tawag sa mga ito. Pinaniniwala ang mga alaga ng aswang. Hindi na ikinagulat ni Tanggol ang mga ganoong uri ng nilalang. Unti-unti niya nang nakakasanayan ang pagpapakita ng iba't ibang nilalang ng dilim mula nang taglayin niya ang kambal na medalyon. Kayo pala ang mga yun Teka, bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? Ano bang atraso ko sa inyo? Hep, hep! Umayos kayo Bago pa matapos ang pakikipag-usap ni Tanggol sa mga sigbin, ay umatake ang mga ito. Pinuntirya ng mga ito na kunin sa kanya ang medalyon. Kaalaan nyo alam ko ang gusto nyo, ang kambal na medalyon na bigay sa akin ni Lolo Simon. Pero pasensya na kayo dahil hindi nyo ito makukuha sa akin. Walang ibang armas si Tanggol, kaya agad siyang humagilap ng kahoy na gagamiting sandata. Kapag nahawakan niya ang kahit na anong matigas na bagay na maaari niyang gawing armas, ay nagiging matigas ito na gaya ng isang solidong bakal. Kaya naman, agad niyang ginamit yun upang ipanghampas at ipangharibas sa mga maliliit na sigbin. Sumasabog ang ulo ng bawat tamaan nun. Tumitilamsik ang dugo ng maliliit na impakto at kumakalat sa lupa. Yan! Ang kukulit nyo kasi! Ayaw nyo akong tantanan Kaya ganyan tuloy ang sinapit nyo. Sabog ang mga ulo nyo! May ilang sigbin na hindi na lumapit pa kay Tanggol dahil nakita nila ang nangyari sa iba nilang kasama. Kaya tumakbo na ang mga yon papalayo. Nagtago sa kasukalan hanggang sa tuluyan nang mawala. Ang naging pakikipaglaban na yon ni Tanggol ay nakita ng isang batang kaedad din niya. Wow! Ang galing mo naman, bata! Para kang si Panday Teka, sino ka? Boying is my name. Nakita ko ang ginawa mo. Ang husay mo. Napabilib mo ako. Napatay mo ang mga sigbin. Tapos yung iba, natakot sa'yo. Anong lang? Paano mo nagawa yun? Dahil sa aking Kwan. Tinapangan ko lang at nilakasan ko ang loob ko. Hindi pwedeng sabihin ni Tanggol kahit kanino ang tungkol sa medalyon, lalo na't bago lang niyang kilala. Hindi biro ang ginawa mong pakikipaglaban, tol. Siya nga pala, ano nga palang pangalan mo? Nasabi ko na sa'yo ang pangalan ko kanina. Ako nga pala si Tanggol. Wow! Bagay na bagay sa'yo ang pangalan mo Parang bida talaga. Baka naman, pwede mo akong turuan kung paano mo nagawa yun. Sabi ko nga sa'yo, tinapangan ko lang. Ganun lang kasimple yun. Sige na nga, kung ayaw mo sabihin, okay lang. Ano na lang, Tanggol? Pwede ba tayong maging magkaibigan? Oo naman. Saka, wala pa rin kasi akong kaibigan Ayos, tamang-tama. Magiging magkaibigan na tayo. Masaya ako na magkaroon ng kaibigang astig na kagaya mo, Tanggol. Bakit naman? Kasi nga, matapang ka. Tapos, ang husay mo pang makipaglaban. Kahit nga sigbin,
Hindi mo kinakatakutan eh. Masasama kasi sila. Sakakampon sila ng kadiliman. Kaya dapat lang talaga silang lipulin para hindi na sila makapanakit pa at makapaminsala. Samantala, balikan natin ang kambal na sina Lucrecio at Bernabe. May pakiusap si Bernabe upang palayain siya dahil nais niyang makita at makasama ang kanyang mag-ina. Yun nga lang, tanging ang anak na lang niya ang pwede niyang makita dahil patay na si Cristina. Hinihintay kong sagot mo, Lucrecio. Pinagmasdan muna ni Lucrecio ang kakambal, pero ng mga pagkakataong yun ay may nakahanda na siyang sagot at napag-isipan na niya ng gusto ang kanyang magiging desisyon. Kailangan ko munang matiyak na tutupad ka sa isang kasunduan. Kasunduan? Oo, bago ko pumayag sa nais mo. Magkakaroon tayo ng isang kasunduan, Bernabe. Ano yun, Lucrecio? Ingatan mo ang iyong sarili. Huwag kang papayag na may manakit sa'yo. Masarap pakinggan na tila nagmamalasakit ka sa akin. Pero ang totoo, sarili mo lang ang iyong iniisip. Ang dami mo pa sinasabi. Gusto kong ingatan mo ang sarili mo. Dahil anumang mangyari sa'yo, yan ay mangyayari din sa akin. Hindi ka papayag sa kasunduang gusto ko. Mananatili ka sa kulungang yan. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na makita ang iyong mag-ina. Oo na. Pumapayag na ako, Lucrecio. Mangako ka. Oo, pinapangako ko. Iingatan ko ang aking sarili. Babalik ka rin dito sa Villa Montesillo dahil hindi ka maaaring manatili sa kung saan. Oo, huwag ka mag-alala. Babalik ako. Ang nais ko lang ay makita at makasama kahit sa maikling sandali lang si Cristina at ang aming anak upang malaman din ang kalagayan nila. Isa pa, tanggap ko na ang aking kapalaran na ako'y mananatiling binanggo nang dahil sa kasakiman mo. Ang dami mo pa sinasabi. Sige na, pakakawala na kita. Pansamantalang pinalaya ni Lucrecio ang kanyang kakambal. Subalit, hindi pagmamagandang loob ang kanyang ginawa. Hindi rin masasabing isang mabuting bagay yun sapagkat may malalim na dahilan si Lucrecio sa kanyang pagpayag. Hangal ka. Isa ka talagang hangal, Bernabe. Akala ko pa naman ay matalino ang kakambal ko. Ngunit hindi pala. Hindi pinagagana ang kanyang utak. Hindi niya naisip na kaya ako pumayag na makalaya siya ay upang hindi na ako mahirapan pa sa paghahanap sa kanyang mag-ina. Siya na mismo ang hahanap at kapag nakita na sila, magagawa ko na ang aking plano. Pagkakataon ko na yon para gawin ang aking balak. Dahil hindi ako makapapayag na may hahadlang sa akin. Hindi ang anak ni Bernabe ang tatapos sa akin. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari yun. Yun ang tunay na dahilan ni Lucrecio kung bakit niya pinayagang makalaya si Bernabe upang hindi na siya mahirapan sa paghahanap sa asawa nito at sa kanilang anak. Dahil ang isang lihim na hindi batid ni Bernabe ay nasa kamay ng kanilang anak ni Cristina, ang katapusan ng kasamaan ng kakambal niyang si Lucrecio. Yamang wala pang alam si Bernabe, madali kong magagawa ang plano ko. Oras na magkita sila. Yun na rin ang pagkakataon ko upang pakilusin ko muli ang aking mga alagad. Ang kunin ng bata at sa aking kamay siya mamatay. Sa pansamantalang kalayaan ni Bernabe ay agad niyang binalikan ang lugar na kung saan niya dinala si Cristina bago pa sila nagkahiwalay. Yun din ang gagawin niya upang dalhin siya ng tadhana sa lugar na inaasahan niyang kinaroroonan ng babaeng kanyang minahal. Sa ilog na yon kung saan ay hinayaan niyang tangayin ng agos si Cristina. Kaya ganun din ang kanyang ginawa. Sumakay siya sa isang balsa na kanyang ginawa. Ang ginawang yun ni Bernabe ay hindi naging lingid kay Lucrecio. Nag-utos siya sa mga nilalang nakampon ng kadiliman. Hindi sila nakikita ni Bernabe. Subalit nasusubaybayan ng mga ito
ang bawat kilos ng lalaki. Samantala, mula nang makilala ni Tanggol si Boying at naging madalas ang pagsasama ng dalawang bata, bukod sa kanilang paglalaro ay nagtutungo rin sila sa ilog upang mamingwit ng isda o kaya naman gamit ang talakob upang makapanghuli ng pang-ulam. Marunong nang gumamit noon si Tanggol dahil tinuruan siya ng kanyang lolo Simon. Tuwang-tuwa naman ang dalawang bata nang may mahuli silang mga isda. Ayos na to, Boying. Matutuwa na si lolo at lola nito. May pang-ulam na kayo, Tanggol. Ano ka ba? May pang-ulam na tayo. Paghahatian natin tong isdang nahuli natin. Talaga, Tanggol? Bibigyan mo ko? Oo naman. Pinaghirapan natin yan eh. Tama na siguro tong huli natin. Pwede na to. Oo, umuwi na tayo para maipaluto ko na kay Lola Inga tong isda. Akala ko ba bibigyan mo ko? Oo nga, pero mas mabuti yung luto na ang ibibigay ko sa'yo para pag uwi mo, uulamin yun na lang ng tatay mo. Aba, ayos yun ah. Oo nga no. Para hindi na ako mahirapang magluto. Umahon sa tubig ang dalawang bata. Nagtungo na sila sa pangpang ng ilog para kunin ang kanilang gamit na iniwan doon. Kaya lamang, narinig nila na tila kanina pa nag-iingay ang isang aso sa hindi kalayuan. May kasama ka bang aso, Boying? Wala ah. Kanino kayang aso yun? Ang ingay-ingay. Kanina pa tumatahol. Halika, puntahan natin. Iba kasi ang kahul niya eh. Hinanap ng dalawang bata ang kinaroroonan ng asong kanina pa tahol ng tahol. Hindi pa sila ganap na nakakalapit sa asong tumatahol nang mapansin nila na kung anong kinakahulan nito. Napanganga ang dalawang bata sa kanilang nakita. Tanggol, may tao! Tao na nasa pangpang ng ilog. Nalunod yata. Halika, tulungan natin. Baka buhay pa eh. Nagmamadali ang dalawang bata na nilapitan ang taong nasa pangpang. Pinagtulungan nila itong buhatin upang alisin sa tubig. Kawawa naman siya. Anong gagawin natin sa kanya, Tanggol? Mukhang buhay pa siya. Baka nalunod lang. Dito ka lang, Boying. Huwag mo siyang iiwan, ha? Bakit? Saan ka pupunta? Pupuntahan ko lang si Lolo Simon. Hihingi ako ng tulong sa kanya para may uwi itong lalaki na to. Iuwi mo siya sa inyo? Oo, tutulungan natin siya. May sasabihin pa sana si Boying, pero hindi na yun pinansin ni Tanggol. Agad na itong tumakbo papalayo upang humingi ng tulong sa kanyang lolo. Agad naman tumalima si Lolo Simon sa apo nang sabihin nito ang tungkol sa walang malay na lalaking nakita nila sa may ilog. Pinagtulungan nila itong buhatin hanggang sa madala sa bahay ni na Lolo Simon. Pagdating sa bahay ay tumulong na rin si Lola Inga. Buhay pa ang lalaki, alam nilang anumang sandali ay maaaring magkamalay na ito. Siguro may naaalala ka habang pinagtutulungan nyo ni Tanggol na buhati ng lalaking ito. Nga Inga, naalala ko ang ina ni Tanggol. Sa may pangpang din ng ilog natin siya natagpuan. Sino kaya ang taong ito? Malalaman din natin yun mamaya. Napansin nila na tila gumalaw ang kamay ng lalaking kanilang tinulungan. Maya-maya pa ay dumilat na ang mga mata nito. Nakita nito ang dalawang matanda na nasa harapan niya. Sino kayo? Nasaan ako? Kami ang tumulong sa iyo. At nandito ka sa bahay namin, Ginoo. Talunod ka ba? Nakita ka ng aming apo at ng kaibigan niya sa may ilog. Wala kang malay. Ganun po ba? Ganun nga. Pinagtulungan ka naming buhatin para maiuwi. Nakita ni Tanggol na nagkamalay na ang lalaki, kaya't lumapit siya rito. Wala na noon si Boying, umuwi na ito dala ang isdang niluto ni Lola Inga. Gising na po pala siya. Kumusta po kayo? Okay na po ba kayo? Oo, ayos na ako. Siya nga pala ang apo namin na si Tanggol. Siya ang nakakita sa iyo sa may ilog. Sige apo, para makakain siya. Maraming salamat sa iyo, Tanggol. Walang anuman po yon. Ano nga pala ang pangalan mo, Amang?
At taga saan ka? Bernabe po ang pangalan ko. Malayo ang pinanggalingan ko. Salamat na ngalan po at nakarating ako dito. Kung malayo po ang pinanggalingan nyo, tsak nagugutom na po kayo. Lola, bibigyan ko po siya ng pagkain. Salamat, Tanggol. Sige po, Mang Bernabe. Ikukuha ko lang po kayo ng kanin sa kaulam. Alam niyo po, kami po ng kaibigan ko nang huli ng isda ng ulam namin ngayon. Pero si Lola Inga po nagluto. Talaga? Opo, sige po. Kukunin ko lang po para makakain na po kayo at matikman niyo po ang masarap na luto ni Lola Inga sa isdang nahuli namin. Masayang nagtungo sa kusina si Tanggol dahil ibig niyang ipagmalaki ang isda na kanilang nahuli. Habang nasa kusina ang bata, ay nabanggit ni Lolo Simon na hindi lang si Bernabe ang natulungan na nila na natagpuan sa ilog, kundi may isang babae na rin. Nabanggit din ito ang pangalan na ikinagulat naman ni Bernabe. Christina po ang pangalan ng babaeng tinulungan nyo na natagpuan nyo rin po sa ilog. Oo, Bernabe. Tama ako. Dito rin siya napadpad. Bakit? Kilala mo siya, Bernabe? Napatitig si Bernabe sa mga mata ni Lolo Simon at napatingin din ito kay Lola Inga. Siya po ang asawa ko. Buntis po siya ng panahong yun. Pinalayo ko po siya para iligtas siya at ang aming anak dahil nasa panganib po ang buhay nila. Kung kayo po ang tumulong sa kanya, nasan po ngayon si Christina? Hindi agad nakapagsalita ang mag-asawa dahil hindi maganda ang kanilang sasabihin. Subalit kailangan pa rin nilang ipaalam yon sa lalaking kausap. Wala na siya, Bernabe. Namatay siya ilang oras pagkatapos isilang ang inyong anak. Parang gumuho ang mundo ni Bernabe sa kanyang nalaman. Wala na pala ang babaeng minahal niya. Pero nag-iwan siya sa amin ng isang napakagandang buhay na alaala. Alam mo na siguro ang tinutukoy namin. May sasabihin pa sana si Bernabe nang mapansin niyang papalapit na galing sa kusina si Tanggol. Dala nito ang kanin at ulam. Ito na po ang pagkain niyo, Mang Bernabe. Magkamay na lang po kayo kasi isang pares lang po ang kutsara tinidor namin eh. Kaya lang po madumi. Saka hindi po uso dito sa amin ang paggamit nun. Ito po ang tubig sa tabo oh. Magugas na lang po kayo ng kamay. Tanggol, iho. Salamat ha. Ang bait mo naman. Masaya akong makita ka. Salamat po. Teka po, ano po bang nangyari sa inyo, Mang Bernabe? Binigyan ko lang po kayo ng pagkain. Parang naiiyak na po kayo. Wala ito. Natutuwa lang ako kasi nagkakilala tayo. Kayo po, Lolo Simon, Lola Inga. Parang nahawa na rin po kayo kay Mang Bernabe ah. Parang gusto niyo na rin pong umiyak ah. Dahil po ba sa pagbibigay ko ng pagkain? Huwag po kayong mag-alala, Lolo, Lola. Hindi ko naman po ibinigay lahat kay Mang Bernabe ang ulam natin eh. Nagtira po ako para sa atin, kaya wag po kayo malungkot. Napangiti na lamang ang dalawang matanda. Maging si Bernabe ay napangiti rin habang kumakain. Siguro po, dapat na rin kayong kumain. Samahan niyo na po ako. Oo nga po, kasi Tom Goods na rin po ako eh. O sige, ako na lang ang maghahanda ng pagkain natin para sabay-sabay na rin tayo. Unang gabi ni Bernabe sa bahay ni na Lolo Simon. Maagang nakatulog si Tanggol, subalit hindi ang mag-asawa. Hindi pa rin natutulog si Bernabe, kaya sinamantala nila ang pagkakataong yun upang makapag-usap. Pinag-usapan nila ang tungkol sa batang si Tanggol. Masayang-masaya po ako sa ginawa niyong pagpapalaki sa aking anak. Dahil hindi na siya iba sa amin, Bernabe. Itinuring namin siyang tunay na apo at mahal na mahal namin siya. Nakikita ko po yun. At natutuwa po ako sa ginawa niyong pag-aalaga sa kanya. Alam kong masaya siya sa piling niyo, Lola Inga. Kaya mo ba siya hinanap para kunin na si Tanggol? Nakikiusap ako sa iyo, Bernabe.
Huwag mo na sanang kunin ang aming apo. Hindi namin kakayanin kung mawawala siya. Tama si Inga, Bernabe. Si Tanggol lang ang kaligayahan namin mag-asawa. Kaya nakikiusap din ako sa'yo. Wala po kayong dapat na ipag-alala. Hindi ko po siya kukunin sa inyo. Mas magiging masaya siya kasama kayo na nagpalaki sa kanya. Nakahinga ng maluwag ang mag-asawa sa sinabi ni Bernabe. Hindi na sila mag-aalala na mawawala sa kanila ang batang katumbas na rin ng kanilang buhay. Kaya gano'n na lamang ang pasasalamat ng dalawa. Gusto mo bang ipaalam na ikaw ang kanyang ama? Tiyak na matutuwa siya kapag nalaman yon. Hindi niya nakita ang kanyang ina dahil maaga itong binawian ng buhay. Pero kung malalaman niya na ikaw ang ama niya, magiging masaya siya. Alam kong kinasasabi ka niya yon. Hindi na po muna, Lola Inga. Ayoko magulo po ang utak niya. Lalo na't hindi rin ako magtatagal dito. Kailangan ko ring umalis dahil yun ang aking ipinangako. Aalis ka rin? Sinikap ko pong hanapin ang kinaroroonan ng aking anak dahil gusto ko magbigay ng babala. Tungkol saan? Hindi po pangkaraniwang bata si Tanggol. Siya ang batang hinirang para tumapos sa kasamaan, maging sa kadilimang ginagawa ng aking kakambal. Kaya may mga nilalang na ibig kumuha at gawan siya ng masama. At ang higit pa ron ay ang patayin siya. Sinasabi ko na nga ba? Kaya pala'y pinagbubuntis pa lamang siya ni Christina may mga hindi na magandang nangyayari. At nang isilang siya, may mga nilalang na gustong kumuha sa sanggol. Dahil nararamdaman po ng mga kampo ng kadiliman na si Tanggol ang magiging maigpit nilang kalaban at lilipol sa kanila. Kaya kailangan nilang kunin o kaya'y patayin. Mabuti na lamang at tinulungan tayo ng kambal na medalyon, Simon. Ano pong sinabi nyo? Kambal na medalyon? Tama ka. Yun ang ginamit ko para protektahan si Tanggol nung sanggol pa siya. At hanggang ngayon, hindi mo ba napansin ang kwenta sa kanyang leeg? Yun ang kambal na medalyon na kanyang proteksyon sa lahat ng sandali. Salamat po, Lolo Simon. Dahil ngayon ay nababawasan ang pag-aalala ko. Dahil may malakas siyang panlaban sa anumang masamang plano ng kakambal kong si Lucrecio. Alam ko po na kaya niya ako pinakawalan ay upang malaman din niya kung nasa ng anak ko. Gusto niyang patayin ang anak ko dahil bantayon sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko papayagang mangyari ang masamang plano ng Lucrecio na yon. Mapapatay niya muna ako bago niya mapakialaman ang aking apo. Samantala, sa Villa Montesillo na kinaroroonan ni Lucrecio ay naghahanda na ito para sa kanyang planong pagsunod kay Bernabe. Sapagkat mula sa kanyang kampon na espiritu ng kadiliman ay ibinalita sa kanya na natagpuan na ni Bernabe ang anak nito. Humanda ka, Bernabe. Sulitin mo na ang pagkikita niyo ng iyong anak. Dahil sa pagtungo ko sa kinaroroonan niyo, ayun na rin ang katapusan niya. At hindi mo na siya makakasama pa. Walang sino man na maaaring humadlang sa akin. Walang makapipigil sa kagustuhan kong magasik ng kadiliman sa sangkalupaan. Yun ang ipinangako ko ng isang lako ang aking kaluluwa. Kapalit ng pamumuno ko at maging supremo ng kadiliman, pati ng lahat ng uri ng aswang. Walang katiyakan kung hanggang kailan mananatili si Bernabe sa lugar ni na Lolo Simon. Kaya naman sinusulit niya ang bawat oras na makasama si Tanggol. Madalas siyang sumasama sa lakad ng bata, kasama ang kaibigang si Boying, lalo na kapag nanguhuli ng isda sa ilog. Kasama mo pala si Mang Bernabe. Oo, Boying. Gusto kasi niyang sumama sa panguhuli ng isda eh. Ibig ko rin kasing matuto ng ginagawa nyo. Madali lang po, Mang Bernabe. Ako po ang bahala sa inyo. Tuturuan ko po kayo sa paggamit itong talakob. Ito po si Tanggol sa paggamit niyan. Siyempre, mahusay magturo si Lolo Simon eh. Oh, ba't ganyan ka kung makatitig kay Mang Bernabe, Boying? Napapansin ko lang. Para kasing magkamukha kayong dalawa eh. Yung buhok nyo, parehas kulot. Tapos ang kilay nyo, ang kapal. Pati yung ilong nyo at saka labi.
Magkamukha talaga kayo. Siyempre, pareho kaming pogi ni Mang Bernabe. Oo nga, pero para kasi kayong magtatay eh. Di po ba, Mang Bernabe? Para kayong magtatay? Tila nasamid si Mang Bernabe sa sinabi ni Boying. Naisip niya na mahusay kumilatis ang batang kaibigan ni Tanggol. Nakita nito ang kanilang pagkakapareho. Dahil totoo naman lahat ng sinabi ni Boying. Napansin din yun ni Bernabe na marami silang pagkakapareho at pagkakatulad ni Tanggol. Pwede nga lang na maging tatay ko na lang si Mang Bernabe. Ayos lang sa akin yun. Payag po ba kayo, Mang Bernabe? Tatawagin ko po kayong Tatay Bern. Oo naman. Payag na payag. Saka gusto ko yun. Tatay Bern. Mahaba po kasi ang pangalan niyo eh. Kaya Tatay Bern na lang po. May kung anong lumundag sa puso ni Bernabe sa sinabi ni Tanggol. Kasiyahan ang naging hatid nun sa damdamin ng lalaki sapagkat tinawag siya ni Tanggol na tatay. Oh, hayan, Tanggol. Hindi ka na maiinggit sa akin kasi may tatay ka na. Madali lang pala natin mahahalap ang tatay mo eh. Sa ilog lang pala eh. Tama ka, Boying. Sige na nga, manguli na lang tayo ng isda para may ulam tayo mamaya. Pumunta ang tatlo sa pangunguna ni Tanggol sa lugar kung saan ay nagtatago ang mga isda. Subalit may napansin silang kakaiba sa tubig. Bakit ganun, Tanggol? Tignan mo, parang kumukulo ang tubig dito sa ilog. Oo nga no, ngayon lang nangyari yan ah. Di maaari. Natuntun nila ako. May sinasabi po ba kayo, Tatay Bern? Lalong lumalakas ang pagkulo. Parang may kung anong gustong lumitaw. Nako, bumalik na muna tayo sa pampang ng ilog. Baka may kung ano dyan sa nag-iingay na tubig. Humakbang ang tatlo pabalik ng pangpang nang gulatin sila ng isang nilalang na biglang lumitaw mula sa ilalim ng tubig. Isang dambuhalang maligno galing sa tubig. Meron itong malaking bibig at maraming mga mata. 4 ang kanyang mga kamay. Tanggol! Anong klaseng halimaw yan? Huwag kayo matakot. Akong bahala. Lumilikha ng nakakatakot at nakabibinging ingay ang halimaw na galing sa ilalim ng tubig. Ibinuka nito ang malaking bibig at binugahan sila ng tubig. Ang lamig ng tubig! Pinapaliguan niya tayo! Yak! Kadiri! Galing sa bibig niya ang tubig! Baka hindi pa siya nagtututbrush kasi ang dilaw ng malalaki niyang ngipin! Ang daming tartar! Gilan mo kami, halimaw. Akala mo yata matatakot kami sa'yo. Alam ko, napakawala ka ni Lucrecio. Umatungal ang halimaw. Tumigil ito sa pagbuga ng tubig. Gumalaw ang 4 na kamay. Agad na dinakma nito si Bernabe. Bitiwan mo ako. Baka hindi mo kilala ang kinakalaban mo. Bago pa dakmain si Boying ay napatakbo na ito palayo kasama si Tanggol. Tanggol! Anong gagawin natin? Kinuha ng malignong halimaw na yun si Mang Bernabe. Walang niya talaga ang halimaw na yun. Ginagalit niya ako. Teka, saan ka pupunta? Kailangan ko siyang harapin. Ililigtas ko si Tatay Bern. Magpapakamatay ka ba? Hindi mo kaya yun. Kakayanin ko siya. Hindi ako pababayaan ng kambal kong medalyon. O sige, tuloy mo yan, Tanggol. Harapin mo nagyayabang na halimaw. Ipagtanggol mo kami, Tanggol. Ay, halimaw! Bitiwan mo ang Tatay Bern ko. Kundi, may paglalagyan ka. Lalong umatungal ang halimaw. Ipinakita na hindi siya nababahala sa hamon ni Tanggol. Dumampot ng bato si Tanggol. Bago niya yun ipukol sa halimaw na bumihag kay Bernabe, ay hinawakan muna niya ang kanyang suot na medalyon. Nagliwanag ang medalyon at nagbigay ng kakaibang enerhiya kay Tanggol na gumapang sa kanyang buong katawan. Saka buong lakas na ibinato ni Tanggol ang 2 batong hawak. Magkasunod yon. Tumama ang unang bato sa noo ng halimaw. Halos bumaon ang bato na lumikha ng sugat sa noo nito. Ang kasunod na bato ay saktong pumasok naman sa nakabukang bibig ng halimaw. Tila nabilaukan pa ng malunok ang batong pumasok sa katawan. Nataranta ang halimaw, kaya nabitiwan si Bernabe. Nagmamadali namang lumangoy ito,
patungo sa pangpang ng ilog. Hindi pa ganap na nakakalayo si Bernabe nang biglang sumabog ang katawan ng halimaw na maraming mata. Upang makaligtas naman sa pagsabog ng halimaw, si Bernabe ay pumailalim sa tubig. Yay! Ang galing mo talaga, Tanggol! Sabog ang halimaw! Tama lang yan sa kanya. Kampun siya ng kadiliman. Ang husay mo! Ang galing ng medalyon mo, Tanggol! Atid na ni Boying ang tungkol sa bisa ng medalyon na laging suot ni Tanggol. Tatay Bern nga pala, nasan? Ayun siya oh, nasa pangpang. Ligtas na. Tumakbo ang dalawang bata papalapit kay Bernabe. Mababakas kay Tanggol ang pag-aalala. Okay lang po ba kayo, Tatay Bern? Oo, okay lang ako. Salamat. Maraming salamat, Tanggol. Napayakap si Bernabe kay Tanggol. Naluluha na nagpasalamat sa pagtatanggol sa kanya. Pambihira. Parang magtatay talaga kayo. May drama pa talagang ganyan eh. Ano ka ba, Boying? Siyempre, nagpapasalamat lang sa akin si Tatay Bern. Siguro, dapat na tayo umuwi. Huwag na muna tayo manghuli ng isda. Palagay ko tama po kayo, Mang Bernabe. Baka mamaya may kasama pa yung halimaw na yun eh. Nakakatakot. Delikado tayo dito. Umuwi na sina Tanggol at Bernabe. Si Boying naman ay humiwalay na rin sa kanila para umuwi na rin. Agad na naikwento ni Tanggol sa kanyang lolo at lola ang nangyari sa ilog. Nagpasalamat na lang ang dalawang matanda dahil walang nangyari sa kanilang apo. Kaya lang, tila hindi matatapos sa ganoong pangyayari ang araw na yon sa buhay nila. Dahil may mga nilalang na dumating at nagpaikot-ikot ng kanilang bahay. Lumilikha ang mga ito ng nakakakilabot na ingay. Inalam yun ni Lolo Simon at gano'n na lang ang kanyang pagkagulat at panghihilakbot nang makita ang iba't ibang nilalang ng dilim na nasa labas ng kanilang bakuran. Napakarami nila! Hindi talaga niya ako titigilan. Anong gagawin natin, Simon? Tiyak na kasama nila si Lucrecio. Kailangan kong lumabas para kausapin siya. Sasamahan ko po kayo, Tatay Bern. Apo, huwag na! Sundin mo na lang ang Lola Inga mo. Hayaan mong ako na lang ang haharap sa kanya, Tanggol. Huwag ka mag-alala. Hindi nila ako pwedeng saktan. Wala silang gagawing masama sa akin. Lumabas ng bahay si Bernabe. Gaya ng dapat asahan, naroon nga si Lucrecio. Siya ang nagdala ng mga kawal niyang mula sa kadiliman. Isang grupo silang dumating sa lugar ni Lolo Simon para kunin si Tanggol. Talagang hindi ka titigil sa kahibangan mo, Lucrecio. Dahil ito na ang oras ng paniningil ko sa bayad mo, Bernabe. Wala akong utang sa'yo. Ang bilis mo naman yatang makalimot. Pinayagan kitang makalabas ng kulungan, hindi ba? At meron yung kapalit. Nakikiusap ako sa'yo. Tama na! Huwag mo siyang idamay! Paanong hindi ko siya idadamay? Kung siya ang batang hinirang natatapos sa akin, ang sisira sa mga plano ko. Sa tingin mo, mananahimik na lang ako at hahayaan ko siyang patayin ako? Wala siyang nalalaman. Ganun pala. Hindi mo pa sinasabi sa kanya. E di ako na lang ang magsasabi. Sapagkat nais din ni na Lolo Simon at Lola Inga na makita ang mga nangyayari, kaya lumabas na rin sila ng bahay. Kasama si Tanggol. Nakita nila si Lucrecio, ang kakambal ni Bernabe. Magkamukhang magkamukha nga ang dalawa. Mas matalim nga lang kung tumingin si Lucrecio at ang paikot ng mata ay napapaligiran ng kulay itim. Katulad ng maitim nitong kalooban, ayon na rin sa mga sinabi ni Bernabe. Kumusta kayo? Ang saya-saya naman ninyong panoorin. Parang isang buong pamilya. Yun nga lang, pasensya na. Dahil dumating na ang oras para sama-sama kayong burahin sa mundo. Huwag mong idadamay ang mga taong walang kinalaman sa problema natin, Lucrecio. Walang kasalanan sa iyo sina Lolo Simon at Lola Inga. Pero bahagi na rin siya ng buhay mo. Dahil tinulungan ka nila. Kaya damay na sila. Pero bago sila, ay mas interesado ko sa bata. Sayang,
Sayang na bata. Hindi ka nalalaki pa. Ang yabang niyo po naman. Ba't nasabi niyong hindi na ako lalaki? Bakit bata? Wala pa bang sinasabi sa iyo tong tatay mo na nakatakda ka ng mamatay? Tama na yan, Lucrecio! Tumigil ka na sa katabilan mo! Huwag mo kong pigilan dahil karapatan ng bata na malaman ng totoo na ikaw ang walang kwenta niyang ama. Nagulat at napatingin si Tanggol sa kanyang lolo at lola. Lolo Simon, ano pong sinasabi ng lalaking yan? Tatay ko raw po si Mang Bernabe. Apo, kung ano man ang mga maririnig mo, magpapaliwalag na lang ako sa iyo mamaya. Ganon nga, Apo. Maging si Bernabe, may mga sasabihin din sa'yo. Bagamat hindi makapaniwala si Tanggol sa mga narinig, ay tumahimik na lang ito at patuloy na nakikiramdam sa mga mangyayari. Tama na, maraming usapan. Kailangan gawin na namin ang aming sadya rito. Ibigay mo na sa akin ang bata, Bernabe. Nababaliw ka na, Lucrecio. Sa tingin mo, ibibigay ko sa iyo ang anak ko. Patayin mo na lang muna ako bago mo siya makuha. Lakas ng loob mong sabihin yan. Palibhasa ay hindi ko yun magagawa. Dahil ang kamatayan mo ay kamatayan ko rin. At ang kamatayan ko ay kamatayan mo rin. Kaya walang sino man ang maaaring pumatay sa akin. Kahit pa yung anak mo. Narinig mo ba ang sinabi niya, Simon? Paano mapapatay si Lucrecio kung magiging kamatayan din yun ni Bernabe? Yun din ang iniisip ko, Inga. Lolo, kailangan po natin tulungan si Tatay Bern. Masamang tao po si Lucrecio. Hindi tayo maaaring kumilos ng padalos-dalos iyo dahil sobrang komplikado ng kanilang sitwasyon. Nakaantabay ang iba't ibang kampon ng kadiliman na naghihintay sa ipag-uutos ni Lucrecio. Iniharang naman ni Bernabe ang kanyang katawan kina Lolo Simon at Lola Inga at Tanggol. Maaari niyang protektahan ng mga ito dahil hindi makakakilos si Lucrecio at mga kasamang alagad nito. Hindi siya maaaring saktan ng mga ito. Akala mo yata ay sapat ng iharang mo ang katawan mo sa kanila, Bernabe. Mga alagad ko, mga kampo ng kadiliman, kunin niyo si Bernabe. Kunin niyo ang aking kakambal at ilayo sa mga yan. Walang anumang kapangyarihan si Bernabe dahil mas pinili niya ang isang normal na buhay at pagkatao. Kaya wala siyang nagawa ng sapilitan siyang kunin at ilayo ng mga alagad ni Lucrecio. Nagpupumiglas ito, kaya lang mas malakas at mas marami ang mga nilalang na kumuha sa kanya. Awa ang naramdaman ni Tanggol nang makita niya si Bernabe. Bitiwan niyo ang Tatay Bern ko! Uy! Pinagmamalasakitan ka ng anak mo, Bernabe. Sige lang, bata. Ituloy mo yan. Lolo Simon, ano pong gagawin ko? Kinuha nila si Tatay Bern. Apo, gawin mo kung anong nararapat. Ikaw lang ang maaaring tumapos sa masamang kakambal ng Tatay Bern mo. Mag-iingat ka, Apo! Alam ni Tanggol na hindi magiging madali ang kanyang gagawin, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Minsan pa'y hinawakan niya ang kambal na medalyon. Muli ay naglabas ito ng enerhiya at gumapang yun sa kanyang buong katawan. Sabi ko sa inyo mga maligno kayo, bitiwan niyo ang Tatay Bern ko! Hayaan mo na lang ako, Tanggol. Wala silang gagawing masama sa akin. Pero ilalayo niya kayo, Tay. Hindi ako papayag na kunin niya kayo. Kayo po ang tatay ko, narinig ko yun. At gusto ko po makasama kayo. Kaya dapat sa mga malignong yan, ay mawala. Itinaas ni Tanggol ang isa sa kambal na medalyon. Nagliwanag ito at ang nakakasilaw na liwanag ay tila pumasok sa mga mata ng maligno. Umusok ang mga mata nito, kaya nagsisigawan sila sa sakit at init na pumapaso sa kanila. Sige pa, Apo! Ubusin mo ang mga malignong yan! Anong ginagawa mo, bata? Bakit meron kang medalyon? Nabitiwan ng mga maligno si Bernabe, subalit hindi pa rin ito ganap na nakatakas dahil mga aswang naman ang kumuha dito. Ayaw talaga nilang pakawalan si Bernabe. Mga nakadidiring aswang naman ang pumigil sa kanya.
Ang kukulit nyo talaga ha. Ayaw nyo tigilan ng tatay ko ha. Bitiwan nyo sabi siya eh. Kapag hindi nyo siya pinakawalan, katulad ng mga maligno, may paglalagyan din kayo. Bakit, bata? Anong gagawin mo sa mga alagad kong aswang? Manood ka, mamang masama ang ugali. Tignan mo ang gagawin ko sa mga alagad mo. Gamit ang kambal na medalyon ay pareho yung itinaas ni Tanggol. Parehong naglabas ng liwanag ang mga ito at nang magtama ang liwanag ay lumikha ng kakaibang uri ng sibat. Sibat na nagliliwanag papunta sa mga aswang. Umaapoy ang bawat aswang na tamaan ng nagliliwanag na sibat. Humihiyaw sa sakit at sumasabog ang katawan ng bawat aswang. Sa nakitang yun ni Lucrecio ay nabahala ito at nataranta. Paano mong nagagawa lahat ng ito, bata? Ikaw nga ba ang anak ni Bernabe? Oo, Lucrecio. Ang batang nakikita mo ngayon ay ang anak namin ni Cristina. Pamangkin mo siya. Wala akong pakialam kung pamangkin ko man siya. Ang kailangan ngayon ay mawala siya sa landas ko. Dapat siyang mamatay. Ang sama mo, Lucrecio. Tito pala kita, pero gusto mo akong patayin. Dahil sagabal ka sa aking mga plano, bagay na hindi ko hahayaang mangyari. Kaya papatayin mo ako, ganon? Dahil yun ang nakatakda para sa isang batang pakialamerong katulad mo. Apo, huwag mo na siyang pakinggan. Gawin mo ang nararapat sa isang kampo ng kadiliman na kagaya niya. Bago pa niya magawa ang masama niyang balak, unahan mo na siya, Apo! Sige, gawin mo ang gusto mo. Gamitin mo medalyon mo para patayin ako. At nang makita mo kung anong mangyayari sa itay mo. Mamamatay din si Tatay Bern. Naturalmente, dahil kambal kami ng tatay mo. Subalit hindi kami karaniwang kambal lang. May hiwaga ang pagiging magkambal namin. Ano mang mangyari sa akin, ay mangyayari din sa itay mo. Tanggol, anak! Huwag mo siyang pakinggan! Tapusin mo na siya para matapos na rin ang kanyang kasamaan! Ayoko po, Itay. Ayoko mamatay kayo. Hindi ko po kaya mawala kayo na ako po may kagagawan. Kung hindi mo gagawin yun, anak, palaging nasa panganib ang buhay mo. Maging ang buhay ng lolo at lola mo. Pero Itay, di ko po kayo kaya mawala. Matagal po ako nanabig sa pagmamahal ng isang ama. Ngayon nakilala ko na po kayo. Ayoko mawala po kayo. Ayoko mamatay kayo. Samantala, nagkakatinginan sina Lola Inga at Lolo Simon na hindi rin alam kung ano ang dapat nilang gawin. Simon, paano natin matutulungan si Tanggol? Guguluhan din ako, Inga. May naiisip ka bang ibang paraan? Hindi kayang patayin ni Tanggol si Lucrecio dahil mamamatay din si Bernabe. Ay naisip na akong paraan. Pero hindi ko tsak kung may bisa nga ba. Ano yun? Sabihin mo agad kay Tanggol. Naghihintay siya ng tulong mula sa'yo. Umapit si Lolo Simon kay Tanggol at meron itong ibinulong. Aba! Talaga nagbubulungan pa kayo. Tiyakin nyo lang na hindi kayo papalpak. Dahil pare-pareho tayong maglalaho. Dahil ilang dipa ang layo ni Tanggol kay Bernabe, kaya kinuha niya ang atensyon nito. Tinawag niya ang ama. Tumingin si Bernabe sa kanyang anak. Sabay hubad ni Tanggol sa isang medalyon mula sa kanyang leeg at agad na inihagis kay Bernabe. Tatay Bern, saluhin niyo po ang medalyon at isuot niyo sa leeg niyo. Nagpaikot-ikot sa ere ang isa sa kambal na medalyon papunta kay Bernabe. Nasalo naman ito at agad na isinuot. Nakasuot na sa leeg ni Bernabe ang medalyon. Ngayon na, Apo! Itinaas ni Tanggol ang natitirang hawak na medalyon. Teka! Anong pinaplano mo, bata? Anong gagawin mo? Huwag! Huwag mong itutuloy ang binabalak mo! Mamamatay din ang tatay mo! Tila walang narinig si Tanggol na natiling nakataas ang isang medalyon habang hawak niya yon. Lumikha ito ng nakakasilaw na liwanag. Hindi kinaya ni Lucrecio ang liwanag na pumapaso sa kanyang mga mata.
Dahil sa nakakapasong liwanag na yon, ay nawalan ng paningin si Lucrecio. Sinamantala ni Lolo Simon ang pagkakataong yon upang kunin ang matalas niyang itak at ibinigay yon kay Tanggol. Kailangan sa kamay ng batang hinirang na si Tanggol mamatay si Lucrecio. Kaya lamang nang ibigay ni Lolo Simon ang matalas na itak, ay nagdalawang isip ang bata. Lolo Simon, si Itay, baka kumapano po siya. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng kambal na medalyon, Apo. Walang mangyayari kay Bernabe habang suot niya ang isang medalyon. Sapat na ang paalalang yon ni Lolo Simon. Sinugod niya si Lucrecio na noon ay nahihirapan pa rin at tinatakpan ng palad ang dalawang mata dahil sa pananakit nun. Buong lakas ang ginawang pag-ulos ni Tanggol kay Lucrecio. Halos mga lahati ang itak nang maitusok ito sa katawan ng Supremo ng Kadiliman. Napahiyaw si Lucrecio para sa kanyang kamatayan. Saglit lang ay bumulagta ito nang wala ng buhay. Hindi naman makapaniwala si Bernabe sa nangyari dahil nakahandusay at patay na si Lucrecio, subalit siya'y buhay na buhay. Napahawak siya sa medalyong suot. Alam niyang yun ang tumulong at nagligtas sa kanya. Tumakbo si Tanggol kay Bernabe nang makita na walang nangyari dito. Tay! Tatay Bern! Salamat! Salamat po at buhay kayo! Oo anak, hindi rin ako makapaniwala na mangyayari ito. Ang buong akala ko, magiging habang buhay na akong alipin ng aking kakambal. Pero dahil sa iyo anak ko, at sa medalyon, ganap na ang kalayaan ko sa kamay ng kadiliman. At magkakasama pa tayo anak. Opo, Itay. At hindi na po tayo magkakaiwalay kahit kailan. Tunay nga na isang bata kang hinirang anak. Ikaw ang siyang napili para tapusin ang kasamaan at iligtas ako sa kuko ng kadiliman. Mananatiling gabay at proteksyon niyong mag-ama ang kambal na medalyon. Dahil sa mga nangyari, ay isang magandang buhay na ang naghihintay sa mag-amang Bernabe at Tanggol, kasama sina Lolo Simon at Lola Inga, na hindi man nila kadugo ay maituturing nilang pamilya. Nababalot man kung minsan ng kadiliman ang ating buhay o mga hindi magagandang pangyayari. Basta matuto tayong umasa at magtiwala na sa bawat dilim ay laging may liwanag na darating, sapagkat kailanman ang kaliwanagan ay laging nananaig kontra sa kadiliman.